Sinasabi, kasi parang lumalabas yung Congress, minamadali yung Senate. Na before Holy Week, kailangan maglabas na sila noong provisions na gusto nilang baguhin sa yung economic provisions. Kasi 'di ba nga ang sabi nga ni Bongbong Marcos, si Senate ang mag-aayos ng mga provisions. So economic provisions, sabi nito ni Senate President bago mag Holy Week. So ngayon sinisingil sila ng Congress. Bilisan nyo hearing kayo ng hearing dyan sa Davao. Ang tatamad nyo. Bilisan nyo yung kasi kailangan mag-adhere kayo dun sa ipinangako nyo na bago mag Holy Week, kasi magbabakasyon. Bago mag Holy Week, kailangan tapos na yan. So nagalit naman ngayon ng Senado. Hindi tayo papayag na inuutos-utusan tayo. Ang presidente nga, hindi tayo inuutusan. Pakinggan natin. Sabi ko nga sa inyo po, sobrang gulo ng Kongreso at ng Senado. Hindi sila nagkakasundo. At ang Congress, ayaw nilang tinatawag silang lower house. Kailangan daw nasa second floor sila. Pakinggan natin tong rambulan ng mga epal sa Kongreso at Senado. Bumuwelta ang liderato ng Kamara sa pasaring ng Senado kaugnay sa sinasabing deadline ng pagpasa ng Economic Charter Change sa Marso. Giit nila si Senate President Mig Zubiri ang nangako niyan. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Mismong si Senador Sonny Angara na chairman ng Senate Subcommittee on Amendments and Revision of Codes ang nagsabing sa Oktubre na raw posibleng matapos ang deliberasyon sa resolution of both Houses number 6 o yung pag-amyenda sa economic provisions ng 1987 Constitution. Kung may papasaraw, maaaring isabay ang plebisito nito sa 2025 elections. Pero kahapon, nagpasaring ang liderato ng Senado sa Kamara na huwag silang utusan at bigyan ng deadline sa pagpasa ng economic charter change sa Marso. Hindi po natin sabi ko nga sa inyo, itong mga congressman, palakihan sila ng ulo at saka ng tiyan. Dito naman sa Senado, palakihan din ng ulo at saka ng ewan. Kumbaga puro sila pride, puro sila ego. We are better than Congress. Congress is better than Senate. We have the numbers, blah blah blah. So ganun ang gustong mangyari nitong mga to. Kung sino yung magaling sa kanila, yun ang inuuna nila. Kaya ngayon, pare-parehas mayayabang. Pare-parehas epal. Yan, nag-aaway-away. Sabi ko nga sa inyo Yung posporo, mga bossing, pag pinagsama mo yan sa isang kahon, buksan mo lang yung isang palito, sunog lahat yan. Gano'n ang style ng mga yan. Gawaan dito sa Senado na kung ako, utusan ko kayo na ipasa ang RBH 6 in 2 weeks, baka akong tatanggalin ninyo. Tayo ba'y utusan dito, Mr. President? Tayo ba ay basta susunod na lamang kahit kanino? Mismong presidente ng Pilipinas, hindi ko narinig na sinabihan ang ating Senate President. Ikinagulat yan ng liderato. Ay, grabe naman si Cecilia Resurrection. Tuwang-tuwa lang po ako sa inyo. Ng Kamara ngayong araw, giit nila, hindi sila ang nagbigay ng deadline bago ang Holy Week at hindi rin nila minamadali ang RBH 6. Galing daw mismo ito sa bibig ni Zubiri noong January 15, araw na inihain niya ang RBH 6. Zubiri, ikaw naman pala Nag-promise ka pala Tapos sinisingil ka sa promise mo. Nakalimutan mo na, bagong Pilipinas ka talaga. Walang Diyo naman Pinasa pa ni Senior Deputy Speaker Dong Gonzales ang pahayag noon ni Zubiri. I don't see any problem finishing in this quarter. Before the Holy Week break, I don't see any problem. So yun ang sinasabi lang ni Senate President. Hindi po namin sila inuutusan. Nagbabase lang po kami dun sa mga sinasabi ng kanilang leader. Naman pala nangako ka pala Zubiri tapos nagagalit kayo. Sinisingil kayo, pero maganda yan. Tama yan, wag nyong ibigay. Kasi di ba may sinasabi mga congressman na yung mga senador daw, pag may ginawa sila tapos nasa Senado na namamatay na. Kung may kapangyarihan yung Senate na patayin yung mga panukala ng Congress, dun sila gigil na gigil. Kaya gusto ng Congress, mga bossing, na
lusawin ng Senado by means of joint voting, which is yung 300 plus nila plus yung 24 na senador magsasama. Patay ang mga senador. Buti sana kung bawat isang senador tigo 100 na boto eh. Hindi, 1:1. So, tinangka at tinatangka ng House of Representatives talaga na lusawin tong Senate. Kaya itong mga senador, ganun ah. Sige, lahat ng mga gusto nyo, papatayin namin dito sa Senado. Ibabaon namin yun sa limot. So, ganyan ang kalakaran ngayon. No? Ang tanong, interest pa ba ng tao yung inuuna ninyo o interest nyo na lang dahil ang tataas ng mga ihi nyo? Mas matataas pa sa mga height ninyo. Ayan yung sinasabi natin na itong mga nilagay nating mga politiko sa gobyerno, puro pansarili, puro awayan, sila-sila, sinong magaling. Pucha, naiipit ang taong bayan. Dapat gumagawa kayo ng mga batas para sa taong bayan, hindi para sa inyo. Mga leche kayo. Puro kayo, sinong magaling, gutom na si Juan de la Cruz. Inuuna nyo pa yung kadramahan nyo dyan. Sinong, utosan ba tayo dito? Ang tanong, ano nang nagawa nyo para sa bayan? Bukod sa pag-aaway-away nyo na, ano na yung naitulong nyo sa bayan? 2 taon na. Bagay na sinabi naman nga ni Zubiri noong January 15 sa isang press con sa Senado. I don't see any problem finishing it this quarter. Before the Holy Week break. Oh, sinabi mo pala Zubiri. Sinungaling ka eh. Zubiri, sinungaling ka. I don't see any problem. Pero may sinabi rin siyang I'm saying that maybe we can finish all the debates or all the committee hearings in the next 2 months. But I don't want to preempt what the chairman, Senator Angara, would want to give us a target date. Tanong naman ngayon ni Bataan Representative Geraldine Roman, bakit biglang sa Oktubre na matatapos ang Chacha debates? It's like literally killing this bill. Nagbitaw kayo ng salita before Holy Week. Now, gusto nyo October? Sorry, sabi nga ni Miriam Defensor Santiago. Sorry, I lied. Pare-parehas naman kayong may mga pangako na hindi nyo tinupad. Yung mga pangako nyo rin sa mga constituents, hindi nyo naman tinupad. Tapos hihilingin nyo na yung Senado tumupad sa inyo, meron nga yung pangako sa mga constituents din nila, hindi rin naman nila tinupad. Pare-parehas naman kayong mga sinungaling. Maniwala kayo, oo, pare-parehas kayo sinungaling. Walang nagsasabi sa inyo ng totoo, maniwala. Kaya nga gulong-gulo na yung mga sarili ninyo sa isa't isa. Pantakin mo yung sinungaling naghihingi ng yung sinungaling naghihingi ng katotohanan dun sa sinungaling din. Pucha, kailan kayo magsasabi ng katotohanan lahat? Pare-parehas kayo sinungaling. Ba't hindi naman tayo magtapatan? Are you determined or are you not? Ayon naman kay House Majority Leader Manix Dalipe, ang problema raw kasi kapag umabot ng Oktubre, magiging busy na raw sa paghahain ng Certificates of Candidacy ang mga tatakbo sa 2025 midterm elections. Sagot naman ngayon ni Zubiri sa paniningil ng Kamara, ipinauubayan na niya kay Senator Angara ang deadline sa pagtalakay sa economic chacha. Hindi naman nagustuhan ng ilang senador ang inadopt na resolusyon ng Kamara na naghahayag ng suporta sa liderato ni Speaker Martin Romualdez at nagtatanggol sa integridad ng institusyon mula sa umunoy mga pag-atake ng Senado. Depensa ng mga kongresista, naglabas lang sila ng mga saloobin nila sa mga tirada kay Speaker Romualdez kaugnay ng People's Initiative. Nauna nang sinabi ng ilang senador na insulto raw sa Senado ang House Resolution. Pero giit ni Roman, hindi naman sila ang nagsimula ng tensyon. Kailan sa kasaysayan ng Kongreso, ang isang chamber mag-organize ng isang inquiry, tapos ang matatarget, yung leader ng isang chamber. Kung makasalanan yung leader nyo bakit nyo kailangan suprotektahan? Anuin nyo rin, i-inquiry nyo din si Zubiri. Mag-inquiryhan na kayo para wala kayong magawang trabaho. Total naman,
Nakafocus lang naman kayo sa pagpananalo sa eleksyon. Yung susunod na problema nyo, yung mananalo kayo ulit sa susunod na eleksyon. Hindi naman problema yung mga taong pinagsisilbihan nyo. Walang iya naman, oh. Eh kung may kasalanan yung speaker ninyo, natural. Eh kung wala siyang kasalanan, kahit tumambling-tumbling yung inquiry nila, wala siyang kasalanan na mapapatunayan, tama? Bakit kailangan niyo siyang protektahan? Kasi, magkakasapakat kayo. Tapos, sasabayan mo pa ng mga insinuations that we engage in illicit and illegal activity. Ano ba yan? Kayo na lang ang tama at kami ang mali? Oo. Pucha, pa-victim pa kayo. Nagpapa-victim pa ang Kongreso. Eh kayo nagsimula ng gulo na yan eh. Kayo nagsimula ng gulo, ang tahi-tahimik. Yang si speaker ninyo, inatake, si Inday, ayan, nagkagulo. O kaya maraming ganitong nangyayari ngayon kasi nga, according to PRRD, masyado mataas ang pangarap ng inyong Speaker of the House. Gusto ka agad shortcut? Yun ang problema. Panawagan pa ni Gonzales sa mga senador. Magtrabaho po tayo ng maayos. Marami po tayong problema. At tayo Wala pala kayo eh. Mga senador, di naman pala kayo nagtatrabaho ng maayos eh. Wala pala kayo eh. Ayaw na po naming lumalim ito. Tigilan nyo na po ang paninira sa aming speaker. Eh, siraan mo din sila. Wala kayong makita? Eh, nakikita sila sa speaker nyo eh. O kayo, wala kayong makita sa kanila. Problema nyo na yun. Diba? Hindi sinisiraan yung speaker nyo. Nag-i-inquire nga sila eh. In aid of legislation eh. Eh, gusto nga nilang mapatunayan kung sinong nagpasimuno ng ng People's Initiative na yan eh. Bakit nyo itinatago yung kung walang kasalanan si Romualdez, pabayaan nyo siya. Kung malinis naman pala yung pagkatao niyan, pabayaan nyo. Bakit kailangan yung protektahan? Ang pinoprotektahan lang yung may mga kasalanan. Depensa naman ni Senadora Amy Marcos sa akusasyon ng Kamara sa Senado. Ano pa ang natitira sa interparliamentary courtesy? Pinapatay na nga yung Senado. Pero ganun pa man, kinikilala pa rin natin. Tama. O, di ba? Gusto nyong lusawin yung Senado? Joint voting ang gusto ninyo? Sa mga susunod na mga charter change? O, di wala na. Ang interparliamentary courtesy.